Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 6 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Huminto ang subway sa kalagitnaan ng Dongho Bridge at napuno ng takot ang mga nakaligtas habang nakatanaw sila sa labas at nakita ang wasak na tanawin ng Seoul. Nagkalat ang mga gumuho na gusali at sa Han River sa ibaba may malalaking halimaw na kahawig ng ahas na nilalamon ang mga labi ng bumagsak na fighter jet. Habang nagkakagulo at sumisigaw sa takot ang ibang pasahero, agad namang nakilala ni Dokja ang mga nilalang bilang mga ichthyosaur, mga grade 7 na halimaw sa ways of survival na karaniwang tinatawag na sea serpent. Nang tumingin sa direksyon nila ang isa sa mga halimaw, lalo pang nagpanik ang mga tao, ngunit nanatiling kalmado si Dokja. Batay sa kanyang kaalaman sa mga senaryo, alam niyang hindi pa sila atakihin hanggat protektado sila ng kasalukuyang patakaran. At gaya ng inaasahan, umikot lamang ang ichthyosaur sa ilalim ng Dongho Bridge at nawala sa tubig. Gayunpaman, hindi lumabas ang inaasahang mensahe ng kompensasyon at napalitan ito ng abiso ng pagkaantala. Mabilis na napagtanto ni Dokja ang dahilan, dahil pinatay niya si Kim Nam-won na sa orihinal na kwento ay papatay sa karamihan sa loob ng bagon na bago niya ang daloy ng senaryo. Dahil dito, agad siyang napansin ng mga constellation, ang mga misteryosong nilalang na nanonood mula sa kalawakan. May ilan na nagpakita ng bahagyang galit sa kanya, ngunit mayroon ding humanga at nagbigay pa ng coins bilang sponsorship. Patunay na tuluyan na siyang napasok sa kanilang pansin. Sa kabila ng dumaraming atensyon, walang naramdamang ginhawa si Dokja. Para sa kanya, mga manonood lamang ang mga constellation na ginagawang libangan ang paghihirap ng mga tao. Tahimik niyang pinulot ang Swiss knife ni Kim Nam-won at nangakong balang araw ay magbabayad ang mga nanonood. Naputol ang kanyang pag-isip nang lumapit si Yo Sang-a, halatang nanginginig at nababalutan ng dugo. Humingi ng paumanhin si Dokja dahil hindi niya nailigtas ang matandang babae. Tinatanggap ang malupit na katotohanan na sa mundong ito, ang kaligtasan ng isa ay kadalasang kapalit ang buhay ng iba. Nagpasalamat si Yo Sang-a sa kanya sa pagliligtas niya rito kanina, ngunit itinanggi iyon ni Dokja bilang simpleng pagkakataon lamang. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang Dokkaebi sa ere, kitang-kita ang tuwa. Sa ibabaw ng ulo nito ay may 21 kumikislap na bituin, ang bilang ng mga constellation na nakakonekta na sa kanyang channel. Masiglang inanunsyo ng Dokkaebi ang 5 nakaligtas sa bagon, sina Dokja, Lee Hyun-sung, Yo Sang-a, Han Myung-woo at Lee Gil-yaung. Isa-isang sinuri ni Dokja ang mga ito. Inaasahan na niyang mabubuhay si Hyun-sung dahil sa kanyang lakas at kakayahan, at hindi rin nakapagtataka ang pagkaligtas ni Sang-a. Ngunit ang batang si Lee Gil-yaung ang higit na umagaw ng kanyang pansin. Kakikita pa lamang ng bata sa pagkamatay ng sariling ina na sumali sa pagpatay sa matanda, ngunit hindi lungkot ang nangingibabaw sa kanyang mga mata kundi matinding takot na siya naman ang susunod na mamamatay. Nakita ni Dokja ang matinding instinct ng bata na mabuhay, kaya sinadya niyang alukin ito na sumama sa kanya, hindi lamang dahil sa awa kundi bilang kalkuladong hakbang upang makuha ang pabor ng mga constellation. Gaya ng inaasahan, may ilang constellation ang humanga at nagbigay pa ng dagdag na coins. Sa loob-loob ni Dokja, inamin niyang medyo mapagkunwari ang ginawa niya, ngunit mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa pride. Samantala, nagreklamo si Han Myung-woo at humiling na palayain sila. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng Dokkaebi at ipinaalala ang nakamamatay na mundong naghihintay sa labas. Buong siglang inanunsyo ng Dokkaebi ang gantimpala nila sa pagtagumpay sa unang senaryo, ang pagkakataong makatanggap ng sponsorship mula sa mga constellation. Nalito at hindi gaanong natuwa ang karamihan sa mga nakaligtas, ngunit agad na naunawaan ni Dokja ang bigat ng sitwasyon. Ito na ang mahalagang sponsor selection, isa sa pinakamahalagang unang yugto sa ways of survival. Ipinaliwanag ng Dokkaebi na napakahina pa nila ngayon at kahit mahihinang halimaw ay kaya silang patayin, ngunit may mga makapangyarihang nilalang sa universo na handang tumulong sa kanila. Habang tumitindi ang tensyon, lumitaw ang mga pagpipilian sa harap ng bawat survivor.
Tahimik na nagtanong si Yosang kay Dokja tungkol sa mga kakaibang opsyon, ngunit nagkunwari siyang walang alam upang hindi maghinala ang iba at pinayuhan siyang isipin ito bilang isang aptitude test. Nang tingnan ni Dokja ang sarili niyang screen, nakita niya ang 4 na constellation na gustong mag-sponsor sa kanya: Abyssal Black Flame Dragon, Demon-like Judge of Fire, Secretive Plotter, at Prisoner of the Golden Headband. Dahil siya ang nag-iisang nakabasa ng Ways of Survival, maingat niyang sinuri ang bawat isa. Ang Abyssal Black Flame Dragon ay nag-aalok ng napakalakas na atake sa simula, ngunit may kapalit na panganib ng pagkabaliw at pagiging mamamatay tao, kaya agad niya itong isinantabi. Ang Demon-like Judge of Fire ay nagdulot ng matinding emosyon sa kanya, sa kabila ng nakakatakot na pangalan. Alam niyang ito ay tumutukoy sa Arkanghel na si Uriel at isang makapangyarihan, ngunit mahigpit na opsyon na nakatali sa konsepto ng absolute good. Kaya inilagay niya ito sa mga posibleng piliin. Ang Secretive Plotter naman ay hindi pamilyar kahit sa kanya, isang kahina-hinalang senyales. Dahil kulang sa malinaw na pagkakakilanlan, maaaring ito ay may nakatagong potensyal o simpleng mahina lamang, kaya nag-alangan siyang pumili. Sa wakas, mabilis na tumibok ang puso niya nang makita ang Prisoner of the Golden Headband. Batay sa kanyang kaalaman sa Journey to the West, agad niyang nakilala ang nasa likod ng pangalang ito, ang maalamat na Great Sage equal to Heaven, si Sun Wukong. Sa lahat ng opsyon, ito ang may pinakamalakas na potensyal para sa kanyang kaligtasan at kapangyarihan sa labanan. Gayunpaman, hindi agad nagpasya si Dokja. Napatingin siya sa pinto papunta sa susunod na bagon, kung saan ramdam niyang may isa pang mapanganib na tao na gumagawa rin ng sariling pagpili. Kung pipiliin niya si Sun Wukong, sapat ba yon upang manaig sa mga darating na laban? Nang ianunsyo ng sistema na 1 minuto na lamang ang natitira, pinakalma ni Dokja ang kanyang paghinga at muling sinuri ang kanyang mga opsyon. Mabigat ang desisyong ito, dahil sa bagong mundong ito, ang sponsor na pipiliin niya ngayon ang maaaring magtakda kung mabubuhay ba siya sa malulupit na senaryo na paparating. At dito nagtatapos ang Kabanata 6. Gusto nyo ba ng Kabanata 7? Mag-comment sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.